Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling umaga ay, sino ang ating pamilya? Sino ang ating pamilya? Alam po inyo po nakita na may kasamang dalaga ang iyong anak na binata. Ngayon po, kilala niyo po ang pamilya ng dalagang ito. Ang lolo po ng dalagang ito ay mamatay tao ex-convict. Ang tatay naman po ng dalagang ito ay babaero at lasenggo. Ang nanay naman po ng dalagang ito ay adik, sugal at droga. Mutuwa po ba kayo maminamahal? Masaya ba kayo sabihin ng anak ninyong binata? Ang dalagang po ito ay kanyang bagong nobya? Malamang po hindi. Yan po sa unang kapitulo po ng Mateo sa Biblia. At may kita po roon ang mga ninuno ng ating Panginoong Yesus bilang ganap na tao. Ay sa verse 1, sabi po roon, ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. At sa verse 16 po, sabi roon, binanggit doon na si Jose ay asawa ni Maria, na siyang ina ng ating Panginoong Yesus. Ngayon, binanggit po roon, sa pagitan po ng verse 1 hanggang verse 16, ang ilang mga questionable tao na tila hindi kahanga-hanga. Bawa si Tamar, ano kunwang prostitute, at nag-seduce sa kanyang biyanan na si Juda. Si Rehab naman po isang hentil at isa ring prostitute. Si Ruth naman po isang Moabita mula sa bansang kinikilalang kaaway ng Israel. Si Bathsheba po ay bagay ng iskandalo, di ba, ni David, na David naman po ay nagpapatay sa kanyang asawang si Uriah. Si David din po, halin David din ay nangalon niya at isang mamatay tao na kanyang sariling tapat na lingkod. Si Manase po ay isa sa pinakamasamang hari. Alam po si Juda ay nag-incest kay Tamar at original na nagplanong ibenta ang kanyang kapatid na si Jose bilang alipin. Kaya mga lahi-lahi po ng Panginoon Yesus sa bilang tao ay mga tao masabi nating questionable. Ngayon, paano po ang ating mukhang aral mula sa pagbanggit ng mga taong ito sa salinlahi ng Panginoon Yesus? Una po, huwag sisihin, idamay ang mga apo at anak sa kasamaan ng kanilang mga lolo, lola at mga magulang. Wala silang kinalaman sa kanilang pinanggalingan. At ikalawa po, gaano man tayo kasama, tayo pa rin maaaring gamitin ng Panginoon. Tayo lamang ay magpagamit sa Kanya ay sa Kanyang nais at kalooban. Maraming salamat po.